Dear Kuya Melo, ako po si Alaysa, 27 taong gulang, at gusto ko pong ibahagi ang kwento ng aming pag-ibig, isang kwento na nagsimula sa simpleng harutan sa ilalim ng araw hanggang sa paglakad ko sa pasilyo bilang kanyang nobya. Sana'y kapulutan ito ng inspirasyon ng mga nakikinig. Bata pa lang ako, kilala ko na si Enzo. Magkapitbahay kami sa isang tahimik na barangay sa Laguna. Mahilig kami noon sa tumbang preso, piko, at tagu-taguan. Pero sa lahat ng laro, ang paborito ko ay yung bahay-bahayan, kasi palaging siya ang asawa ko. Hindi ko pa noon alam ang ibig sabihin ng kilig, pero tuwing hahawakan niya ang kamay ko o ituturo niya akong asawa niya sa laro, tumitibok ng mabilis ang puso ko. Si Enzo ay isang tipikal na batang lalaki, makulit, pilyo, pero palaging gentle sa akin. Lagi niya akong pinagtatanggol kapag inaasar ako ng iba naming kalaro. Dumating ang panahon na kailangang lumipat si Enzo sa Cavite para doon mag-aral sa high school. Naiwan akong malungkot. Tumigil ang mga harutan at napalitan ng mga alaala lang. Pero dahil may cellphone na kami pareho noon, nagkaka-chat pa rin kami paminsan-minsan. Doon ko napagtanto na iba na talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi na ito simpleng larong pambata. Hanggang sa nagkolehiyo na kami. Ako sa Maynila, siya naman sa Batangas. Doon na kami halos hindi nagkikita. Pero hindi nawala ang koneksyon. Kada birthday, Pasko, at New Year may message siya. Hi Alaysa, ingat ka palagi. Miss na kita. Graduation ko noon sa kolehip nang bigla siyang sumulpot. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa event, pero nakita ko na lang siya, nakatayo sa dulo ng bleachers, may dalang bulaklak. Congrats, Alaysa, sabi niya. Nandito ako kasi ayokong palampasin ang espesyal na araw mo. Doon ko na hindi napigilang maiyak. Parang lahat ng taon ng pagtitimpi, pagtitiis, at pangungulila, nawala nang yakapin niya ako. Simula noon, naging mas madalas na ang pag-uusap namin. Hanggang sa isang gabi, sa ilalim ng ilaw ng poste sa labas ng bahay namin, tinanong niya ako. Pwede ba kitang ligawan ulit? Pero ngayon, hindi na bilang kalaro. Kundi bilang babae na gusto kong makasama habang buhay. Hindi naging madali ang relasyon namin. Dumating ang panahong nawalan siya ng trabaho. Ako naman abala sa karir ko. Dumaan kami sa maraming away, hindi pagkakaintindihan, at minsan, halos maghiwalay na. Pero sa bawat tampo, palaging may pag-unawa. Sa bawat luha, may yakap. At sa bawat pagkakataong gusto na naming sumuko, palagi naming inaalala kung saan kami nagsimula, sa looban, sa bahay-bahayan, sa simpleng harutan. Hanggang isang araw, habang naglalakad kami sa lugar kung saan kami dati naglalaro bilang mga bata, bigla siyang lumuhod. May hawak siyang singsing. At sa gitna ng mga taong kilala ang aming kwento. Alaysa, mula pagkabata hanggang pagtanda gusto kong ikaw lang. Will you marry me? Isang araw ng Disyembre, sa harap ng altar, nakasuot ako ng puting gown. Si Enzo naman, nakaayos na tila pinakagwapo sa lahat. Habang papalapit ako sa kanya, naalala ko ang lahat ng pinagdaanan namin, bata pa lang kami hanggang sa araw ng aming kasal. At nang tanungin kami ng pari kung handa kaming mahalin at alagaan ang isa't isa habang buhay, walang pag-aalinlangang yes ang aming sagot. Pagtapos ng ilang linggo ng kasal, nagsimula kami sa maliit na apartment sa Cavite. Maliit man ang espasyo, malaki naman ang pagmamahalan. Tuwing umaga, siya ang nagluluto ng almusal habang ako'y nag-aayos para sa trabaho. Simpleng buhay pero masaya. Makikita mo sa mga mata ni Enzo kung gaano siya kasaya sa bagong yugto ng buhay namin. At ako, buong-buo ang loob kong kasama ko na ang taong dati kasama ko lang sa bahay-bahayan. Ilang buwan matapos ang kasal, nabuntis ako sa una naming anak. Wala pa kaming ipon, wala pa kaming sariling bahay, pero hindi kami natakot. Dahil naniniwala kami, basta magkasama kami, kaya naming lampasan lahat. Nang ipinanganak ko si Bebilia, para bang mas lalo akong na-in-love kay Enzo. Ang dating batang kalaro ko, ngayon ay isang ama na. Walang reklamo kahit puyat. Kahit pagod siya sa trabaho, siya pa rin ang nag-aalaga kay Lia kapag kailangan ko ng pahinga. Pero habang lumalaki si Lia, lumalaki rin ang gastusin. Dumating ang punto na kailangan ni Enzo mangibang bansa para sa mas malaking kita. Hindi ko alam kung paano haharapin ang bawat araw nang wala siya. Pero para sa kinabukasan ng anak namin, pumayag ako. Mahigit 1 taon siyang nasa Qatar bilang electrician. Madalang ang video call, bihira ang text.
Maraming gabi akong umiiyak habang yakap si Lia. Sobrang lungkot. Hanggang sa dumating ang pinakaayaw kong mangyari. May isang babaeng nag-message sa akin sa Facebook. Sinabi niya raw na may karelasyon si Enzo doon sa Qatar. May mga screenshot pa. Sa una, hindi ako naniwala. Pero habang binabasa ko ang mga mensahe, para akong sinaksak sa puso. Hindi ako agad nagalit. Nalito ako. Umiyak. Nagdasal. Nang makausap ko si Enzo, umamin siya. Nadala raw siya sa lungkot, sa init ng katawan, sa pagkakalayo namin. Pero anya, isang beses lang daw at nagsisisi siya. Sa mga panahong yun, tinanong ko ang sarili ko. Worth it pa ba ang lahat ng ito? Paano na si Lia? Paano na ako? Pero naalala ko lahat ng pinagdaanan namin. Lahat ng taon na pinagtibay kami ng panahon. At alam ko, hindi perpekto si Enzo. Pero higit sa lahat, alam ko rin na hindi perpekto ang pagmamahalan. Pinili kong magpatawad. Hindi dahil mahina ako. Kundi dahil mas pinili kong panindigan ang mga salitang binitiwan ko sa altar, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o saya, ikaw pa rin. Pag-uwi ni Enzo, hindi agad na ibalik ang dating lambingan. Pero araw-araw, pinatunayan niya ang pagsisisi niya. Araw-araw, pinipilit naming ayusin ang nasira. Pumasok kami sa counseling. Nagdasal kami gabi-gabi. At dahan-dahan, unti-unting bumalik ang dating Enzo na minahal ko. Ngayon, may maliit na negosyo na kami. Hindi na siya umaalis ng bansa. Mas bukas na kami sa isa't isa. Mas tapat. Mas totoo. Lumipas ang ilang taon. Si Lia ay 5 taong gulang na. Marunong na siyang magbilang, kumanta, sumayaw. Paborito niyang gawin ang gumuhit ng larawan naming tatlo, ako, si Enzo, at siya, magkahawak kamay. Masaya kami. Kontento. Simpleng buhay pero puno ng pagmamahal. May maliit kaming karinderya sa tapat ng eskwelahan. Ako ang nagluluto, si Enzo ang taga-deliver, si Lia naman ang muse namin. Lahat ng pagod nawawala sa bawat ngiti niya. Hanggang isang araw, habang naglalaro siya, bigla siyang nahimatay. Agad naming dinala si Lia sa ospital. Akala namin simpleng pagod lang. Pero matapos ang ilang tests, sinabi ng doktor ang mga salitang parang sumabog sa tenga ko. May leukemia po si Lia. Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko alam kung umiiyak ba ako o sumisigaw sa loob ko. Si Enzo hindi makapagsalita. Tumayo lang siya, tahimik, at lumabas ng kwarto. Alam kong doon siya humagulgol. Sinimulan ni Lia ang kanyang chemotherapy. Bawat linggo, nasa ospital kami. Unti-unting nalalagas ang buhok niya. Unti-unti ring nauubos ang ipon namin. Ibinenta namin ang tricycle ni Enzo. Ipinasara ko muna ang karinderya. Nangutang kami kahit saan. Wala kaming pakialam sa hiya dahil mas mahalaga ang buhay ng anak namin. May mga gabi na hindi ako makatulog. Tinititigan ko lang si Lia habang natutulog. Pilit akong umiti sa tuwing gigising siya at sabihin, "Mommy, okay lang ako. Laban lang tayo, di ba?" Sa panahong akala ko babagsak na kami, si Enzo ang naging haligi ng lakas ko. Hindi siya nagpakita ng kahinaan. Kahit alam kong pinipigil niya ang luha niya, palagi siyang may baong kwento para pasayahin si Lia. Tuwing may kemo si Lia, nagdadala siya ng mga lobo, drawing, at minsan nga nagbibihis pa siya bilang clown. Kahit pagod sa paglalako ng pagkain at paminsang pagtatrabaho bilang construction helper, wala siyang reklamo. Isang gabi, habang pinapatulog namin si Lia, bumulong siya sa akin. "Alaysa, kahit anong mangyari ipaglalaban ko kayong mag-ina ko. Hanggang sa dulo." 3 taon ng sakit, iyak, pag-asa, at dasal. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay naming araw. Clear na po ang bone marrow ni Lia. Cancer-free na po siya. Hindi ko alam kung anong klaseng luha ang lumabas sa mata ko noon. Luha ng tagumpay. Luha ng pasasalamat. Luha ng pananampalataya. Niyakap ko si Lia habang umiiyak si Enzo sa gilid. Sabi ni Lia, "Mommy, Daddy, tapos na ang laban natin." Sabi ni Enzo habang nanginginig ang boses. "Anak, panalo tayo." Matapos gumaling si Lia, sinimulan naming muli ang buhay. Binuksan ulit ang karinderya, mas malaki na ngayon. Sa tulong ng ilang kaibigang tumulong sa amin noong may sakit si Lia, unti-unti naming naitayo ang Lia's Lutong Bahay. Sikat ang karinderya sa lugar.
Marami kaming suki. At dahil dito, naging abala na ako sa negosyo. Si Enzo naman, nagsimula ng mag-aral ng driving at kinuha bilang company driver ng isang pribadong kumpanya. Busy kami pareho pero masaya. Mas okay na ang daloy ng pera, mas maayos ang buhay. Pero dahil sa pagiging abala, nagsimula rin kaming magkahiwalay ng oras. Isang araw, nagpakilala si Enzo ng bagong kaopisina, si Camille. Maganda, mabait, masayahin. Madalas raw silang magkasama sa biyahe dahil siya ang laging pinasasama sa mga out-of-town client trips. Wala akong naging masamang kutob sa una. Masaya akong may kaibigang babae si Enzo. Kaya lang, napansin kong unti-unting nababago ang kilos ni Enzo. Late na umuwi. Madalas naka-off ang phone. At minsan, naamoy ko ang pabango sa polo niya na hindi naman niya gamit. Hanggang sa dumating ang araw na nakita ko mismo ang pangalan ni Camille sa phone niya. May nakasulat. Ingat, baby. Hinarap ko si Enzo. Sa una, tumanggi siya. Pilit niyang pinapalabas na close lang sila. Pero hindi ko na kaya. Tumulo na lang ang luha ko, sabay sabing. Hindi ba sapat ang mga pinagdaanan natin? Pati ba ngayon, susubukan mo na naman ako? Sa bandang huli, umamin siya. May nangyari raw. Pero hindi raw niya mahal si Camille. Nadala lang daw sa lamig ng relasyon naming mag-asawa. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, yung niloko niya ako, o yung sinabi niyang lumamig na ako sa kanya. Hindi ko alam kung mas tama bang sumuko na o lumaban pa rin. Lumapit ako sa simbahan. Umiyak ako sa harap ng altar. At doon ko napagtantong nasaktan ako. Pero ang puso ko, mahal pa rin si Enzo. Kaya pinatawag ko siya. At sa harap ng anak namin, sinabi kong, isa na lang. Isa pang pagkakamali at wala nang alaysa na babalikan ka. Pero kung kaya mong panindigan pa ang sinira mong tiwala, kung kaya mong itama ang mali, at kung buo pa rin ang puso mong piliin kami ni Lia, andito ako. At doon, sa gitna ng matahimik na sala namin, lumuhod si Enzo, hindi para humingi ng tawad lang, kundi para muling manumpa. Patawarin mo ako. Buo pa rin ang puso kong piliin ka, araw-araw. Habang buhay. Lalo na si Lia, siya ang naging liwanag sa pagitan namin. Siya ang paalala kung bakit kami nagsimulang mangarap bilang pamilya. Ngayon, mas bukas na kami sa isa't isa. May rules na kami sa phone. Mas madalas na kaming mag-date. At higit sa lahat, mas madalas na naming ipinaalala sa isa't isa na hindi sapat ang pagmamahal. Kailangan itong panindigan. Araw-araw. Lumipas ang taon. 5 na ang branch ng aming karinderya. Lia's Lutong Bahay ay isa ng maliit na food chain sa Cavite at Laguna. Si Enzo ang head ng operations, ako naman ang nasa finance at marketing. Si Lia, 12 taong gulang na. Honor student. Mahilig magsulat ng tula at mahilig magbasa ng diary ko. Minsan nga, nahuli ko siyang umiiyak habang binabasa ang mga luma kong sulat kay Enzo. Sabi niya sa akin, Mommy, sana paglaki ko, makahanap din ako ng pag-ibig na gaya ng sa inyo ni Daddy. Napangiti ako. Kasi akala ko noon wala na. Pero heto kami, nakatayo pa rin. Matatag. Matibay. Isang Sabado ng hapon, sinundo ni Enzo si Lia na nag-practice sa simbahan. Ako naman ay nasa bagong branch na binubuksan sa Santa Rosa. Tumawag si Enzo. Love, paalis na kami ni Lia. May dala akong ice cream. Sabay-sabay tayo magmerienda. Sagot ko. Sige, ingat kayo ha. Love you. At sagot niya. Love you more. Iyon na pala ang huling beses na maririnig ko ang boses niyang buhay. Ilang minuto lang matapos ang tawag, nakatanggap ako ng isang mensahe galing sa pulis. Ma'am, may aksidente po sa may highway. Isang sasakyan po ang bumangga sa truck. Ang mga pasahero ay kasalukuyang nasa ospital. Parang lumubog ang mundo ko. Tumakbo ako sa ospital. Doon ko nakita si Lia, duguan, nanginginig pero buhay. Pero si Enzo, wala na. Isang bangin ang nadama ko. Hindi ako makasigaw, hindi ako makaiyak. Tinitigan ko lang ang katawan ng lalaking minahal ko simula pagkabata, ang lalaking nagsabing hanggang dulo, tayo. Hindi ko na siya nagawang sagutin. Hindi ko na nasabing mahal ko rin siya, muli. Hindi na niya nakita ang ikalimang branch.
Hindi na niya nasilayan ang huling tula ni Lia para sa kanya. Hindi na siya umuwi. Pati si Lia nahirapan. Umiiyak siya gabi-gabi. Minsan, pinipilit niyang hindi matulog, baka raw kasi dumating si Daddy. At ako? Sa araw, boss ako. Ina. Negosyante. Pero sa gabi, isang babaeng iniwan ng kanyang kabiyak. Hindi ko alam kung paano kami babangon. Pero isang gabi, nakita ko si Lia sa sulok, may hawak na papel. Lumapit ako. Sabi niya, Mommy, tula ko po ito para kay Daddy. Hindi man kita muling masilayan. Sa puso ko, ikaw ay buhay pa rin. Sa bawat tawa at luha ng aking ina. Nakikita ko kung paano ka magmahal. Doon ako napaiyak. At doon ko na-realize, hindi natatapos ang pag-ibig sa kamatayan. Makalipas ang 1 taon, mas okay na kami. Hindi pa rin madali pero natuto na kaming ngumiti ulit. Si Lia ngayon ay grade 8 na, nagsusulat na ng sariling mga kwento. Ako naman, nagpapatuloy sa negosyo pero mas mailalim ang bawat pagsusumikap ko. Sa lahat ng branch namin, may isang pader na may larawan ni Enzo. Nakangiti siya, hawak ang isang lobo, kasama si Lia. Sa ilalim ng larawan, nakasulat. Ang tunay na pag-ibig hindi namamatay. Patuloy itong nabubuhay sa alaala, sa sakripisyo, at sa bawat pusong marunong magmahal. 5 taon na mula nang pumanaw si Enzo. Si Lia ngayon ay 17 anyos na. Senior high na at president pa ng student council. Marami na siyang awards, lalo na sa pagsusulat. Sabi ko nga sa kanya, namana mo ang puso ng daddy mo, tapat, matapang, at marunong magmahal. Ako naman, patuloy sa pagpapatakbo ng Ilyas Lutong Bahay. 7 na ang branches, at may mga franchise inquiries na rin. Hindi madali ang buhay mag-isa, pero masanay na ako ngayon. Pero kahit anong tagumpay, may mga gabing tahimik akong nakaupo sa balkonahe, hawak ang lumang larawan namin ni Enzo at tinatanong ang sarili. Alaysa, hanggang kailan ka magmamahal ng isang alaala? Dumating si Marco, isang dating kaklase namin ni Enzo nung high school. Matagal na siyang nagtatrabaho sa ibang pero bumalik na sa Pilipinas para magnegosyo. Nagkita kami sa isang alumni homecoming. Maayos siyang magsalita, magaan kausap, at higit sa lahat, pamilyar. Hindi siya estranghero, kundi isang parte ng nakaraan. Naging suki siya ng karinderya. Sa simula ikwentuhan lang tungkol sa high school, kay Enzo, at sa mga panahon na parang wala pa kaming problema sa mundo. Hanggang sa isang gabi, matapos kong magkwento tungkol sa huling araw ko kay Enzo, sabi niya sa akin. Alam mo Alaysa, ang tibok ng puso hindi lang para sa nakaraan. Pwede rin yang tumibok ulit. Para sa ngayon. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Minsang nahuli ko ang sarili kong kinikilig kapag nagte-text si Marco. Minsang napapangiti ako kapag binibiro niya ako na, bakit hanggang ngayon single ka pa rin? Pero kasama ng kilig ay guilt. Para bang pakiramdam ko ay nagtataksil ako kay Enzo kahit wala na siya. Sinabi ko ito kay Marco. Diretso. Marco, hindi ko pa alam kung kaya ko. Hindi ko alam kung dapat. At ang sagot niya, hindi ko makakalimutan. Hindi mo kailangang madaliin. Pero Alaysa, hindi ba mas masakit kung habang buhay kang magmamahal sa lalaking hindi na makakasabay sa'yo sa paglalakad? Habang ako'y naguguluhan, si Lia naman ay unti-unting binubuo ang sarili niyang kwento. Isang gabi, lumapit siya sa akin. Mahinang tinig pero may ningning ang mata. Mommy, may gusto po akong sabihin. May nanliligaw po sakin. Si Jay. Nagulat ako. Parang kailan lang, binubuhat ko lang siya. Ngayon, may nanliligaw na. Kinabahan ako. Pero hinayaan ko siyang magsalita. Habang kinukwento niya si Jay, kung paanong pinagtanggol siya nito sa bullying, kung paanong sinusuportahan siya sa tula, nakita ko sa mga mata ni Lia ang unang sulyap ng pag-ibig. At napangiti ako. Dahil kahit may kaba sa puso ng isang ina, mas nangingibabaw ang saya. Kasi alam kong natuto siyang magmahal dahil nakita niya kung paano magmahal ang magulang niya. Lumipas ang buwan. Ako at si Marco hindi naging magjowa agad. Pero naging mas malapit kami. Naging sandalan. Naging tahanan sa mga gabing pagod ako o sa mga araw na kailangan ko ng kausap. At isang araw, habang naglalakad kami sa tabing dagat, tinanong niya ako. Alaysa, may puwang pa ba ako sa puso mong matagal nang nakalaan para sa iba? Matagal akong hindi sumagot.
Pinikit ko ang mata ko at naalala ko ang lahat, ang mga tawa namin ni Enzo, ang sakit ng pagkawala, ang hirap ng pagbangon at ang katahimikan ngayon sa tabi ni Marco. Sabi ko sa kanya, walang sinumang papalit kay Enzo. Pero hindi ibig sabihin nun wala ng lugar para sa iba. Kasi ang puso, hindi lang para sa isa. Pwede itong masaktan pero pwede ring matutong magmahal ulit. Makalipas ang ilang taon, nakapasa sila sa isang malaking unibersidad sa Maynila. Scholar. Journalism ang kurso, pangarap niyang maging manunulat, tulad ng ama niya. Masaya ako, sobra. Pero sa puso ko, may kaba. Kaya ko bang makita siyang umalis? Siya ang dahilan kung bakit ako lumaban noong nawala si Enzo. Siya ang rason kung bakit ako bumangon, kung bakit nagsikap ako. Noong gabing sinabi niya sa akin ang resulta ng entrance exam, niyakap ko siya ng mahigpit. At sa gitna ng yakap, biglang tumulo ang luha ko. Anak, handa na akong mapalayo ka, pero hindi ko pa rin kayang hindi ka makita araw-araw. At sabi niya habang nakangiti pero may luha rin. Mommy, hindi ako nawawala. Lalayo lang ako para mas lumapit sa mga pangarap ko. Habang naghahanda kami sa pag-alis ni Lia, dumating si Marco isang gabi, may dalang maliit na kahon. Hindi agad niya binuksan, pero ramdam kong may ibig sabihin ang gabing yon. Sa gitna ng hapunan, bigla siyang tumayo, humarap sa akin, at inabot ang kahon. Sa loob, may singsing. Simple. Puti ang bato. Walang kinang, pero punong-puno ng kahulugan. Alaysa, hindi kita minamadali. Hindi kita pinipilit. Pero gusto ko lang malaman mo, handa akong hintayin ka. Handa akong tumanda na ikaw ang kasama. Tahimik ang buong paligid. Silya, napangiti. Ako? Napaluha. Pero alam ko sa sarili ko, hindi pa ako handa. Hindi dahil ayaw ko kay Marco. Kundi dahil may parte pa rin ng puso ko na takot may sugat pa ring pinaghihilom. Kaya't mahina kong sinabi. Marco, salamat. Pero hindi pa ngayon. Hindi ko pa kayang pumalit ng pangakong binitawan ko noon. Sana nandyan ka pa rin sa oras na handa na ako. Lumipas ang mga linggo. Umalis na si Lia papuntang Maynila. Naiwang tahimik ang bahay. Si Marco, hindi na gaanong bumibisita, pero paminsan-minsan ay nagpaparamdam pa rin. Minsan, ang pagtahimik ay hindi pag-iwas, kundi paggalang. Nagpatuloy ako sa negosyo, pero iba na ang pakiramdam. Wala sila sa bahay. Wala si Enzo sa mundo. At si Marco, nasa distansya pa rin. Doon ko napagtanto, oras na para ayusin ko ang sarili ko. Hindi bilang ina. Hindi bilang asawa. Hindi bilang nobya. Kundi bilang Alaysa. Isang araw, habang naglilinis ako ng lumang aparador, may natagpuan akong kahon. Nakatag, para kay Alaysa, kung sakaling hindi ko na masabi. Galing kay Enzo. Halos 5 taon na pala ito roon, di ko man lang napansin. Binuksan ko. Laman nito'y mga sulat, may date bawat isa, parang diary entries. Mga kwento niya habang nasa Qatar, mga dasal niya noong may sakit si Lia, at ang huli. Kung mawala man ako, huwag mong itigil ang buhay. Huwag mong itigil ang pagmamahal. At kung dumating ang taong muling magpapatibok ng puso mo, sana, hindi mo siya itulak palayo dahil lang sa akin. Dahil ang totoong pagmamahal, masaya kapag masaya ka. Doon ako tuluyang bumigay. Umiyak ako ng buong buo. Hindi dahil sa sakit, kundi sa pagpapalaya. Kinabukasan, tinawagan ko si Marco. Pwede ba kitang makausap? Nagkita kami sa park. Parehong tahimik. Walang drama. Walang pressure. Sinabi ko sa kanya, ngayon ko lang natutunang patawarin ang sarili ko. Ngayon ko lang natanggap na hindi ko kailangang ipagpaumanhin ang pagmamahal ko sa iyo dahil pinayagan na niya ako. Ngumiti siya. Lumapit. At sa wakas, niyakap niya ako, hindi na bilang kaibigan, kundi bilang babae na handa ng muling magmahal. Ngayon, mas tahimik na ang buhay ko. Si Lia, malapit nang magtapos. Si Marco, hindi ko alam kung kailan magiging asawa ko, pero alam kong kasama siya sa mga susunod kong kwento. At si Enzo, mananatili siyang parte ng bawat desisyon ko. Hindi bilang alaala ng sakit, kundi bilang paalala ng tunay na pagmamahal. Dahil minsan, ang pangakong hanggang dulo, tayong dalawa, ay hindi lang tungkol sa pagiging magkasama habang buhay.
kundi sa pagpapaalam ng may pagmamahal para sa bagong simula. Hanggang dito na lang nagmamahal. Alaysa.